Today is Saturday, October 21, 2023. I-chart natin si Meralco, Seb, SSI at Ani. Tara! Unahin natin pag-aralan si Meralco. Ang fair value ni call sa kanya ay 437 pesos. At kung ang current price ay 375 pesos, malapit-lapit lang sa fair value at hindi ganon nagkakalayo. Kaya kung valuation ng pag-uusapan, I think hindi ganon ka-attractive yung current price ni Meralco. Ngayon naman, try natin i-analyze yung technicals niya. Base dito sa 3-month time frame, mukhang approaching si Meralco ng resistance. So, mag-draw tayo ng box. Tapos, i-label natin to as resistance. So yan, at tignan din natin yung RSI. Itong RSI niya is nagpapakita ng weakness. Actually, medyo confusing tong chart ni Meralco kasi okay naman yung MACD na nasa zero line. At itong moving averages nagkaroon ng crossover, which is good sign naman. In terms of risk naman, I think nasa medium to high risk si Mer. Hindi ko siya mako-consider as low risk, especially approaching siya ng resistance. Kaya yung overall sentiment ko kay Meralco, I think magpapas muna ako. Next is SSI. Kung long-term view ang pag-uusapan natin, posibleng bottom na to at pa-reversal na siya. Kung pagmamasdan kasi natin tong mga moving averages, nag-crossover na, which is a good sign. So, yan yung long-term perspective. Ano naman ang tingin natin sa short term? I-zoom lang natin saglit, no? Sa short term, mukhang bearish si SSI. So, paano ko nasabi? Dahil may nag-appear na fractal dito. At yung mga sumunod na candle, nagpapakita ng bearishness. Ang tanong ngayon, kung hanggang saan ang pullback. May possibility na bumalik siya sa area na to. And another scenario is mag-support yung mga moving average. Either sa EMA 25 or itong red na moving average or yung blue na moving average, which is MA 60. Since bearish pa si SSI sa short term, magpapas muna ako. Maiging i-observe muna to hanggang lumapit sa moving average yung presyo. Probably mag below 2.50 pa to. So, antay-antay lang ng entry. Probably by next year pa to magbigay ng opportunity. Kaya maigi kung i-watchlist muna to sa ngayon. Okay, next is Seb. Dito sa monthly chart, hindi ganon kaganda yung pinapakitang galawan ni Seb, no? Sa long-term view, downtrend siya at patuloy na bumubo ng lower lows and lower highs, which is not good. At kung mapapansin natin, mukhang heavy resistance tong pulang moving average or EMA 25. So, kung magbe-base tayo sa market phases, probably nasa redistribution area na to, no? Expect na may mga short-term rally dyan, pero kung risk-reward ratio kasi yung pag-uusapan natin, low yung reward, high yung risk. At kung valuation naman ang pag-uusapan, attractive naman yung current price na 33.10. Yun nga lang, nagko-contradict kasi yung technicals. So, yung overall sentiment ko kay Seb, magpapas muna ako. I think hindi attractive yung current price niya sa ngayon. Next is Ani. Dito sa monthly chart, mapapansin natin na nasa downtrend pa rin siya.
dahil patuloy pa rin itong bumubuo ng lower lows and lower highs, which is not good. Kung pamamasdan natin tong last candle, malakas pa yung selling pressure. Kaya mas maganda sana kung mag-stabilize muna yung price. Try naman natin tignan yung RSI. So dito sa RSI, approaching na siya ng RSI 30. Maiging bantayan natin to, pero sa ngayon ilalagay ko muna siya sa watchlist. At magantay muna siguro kahit isang green candle or reversal candle, no? Baka by December pa to or January na. Let's see. Sa ngayon, better kung observe lang muna kasi may ibababa pa yung price.